Okay, class, magsitayong lahat para sa ating panalangin at papamunahan ito ni Ana. In the name of Allah. Amen. Good morning, grade 6 Sampaguita. Kamusta kayong lahat? Okay, mabuti. At ngayon, class, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pakitignan ang kalat sa ilalim ng mesa at pulutin ito. Okay. At magsiipon na kayo. At ngayon, class, ay mag-check ako ng attendance. Pakitignan ang katabi ko may lumuban ba. Okay, very good. Lahat kayo ay present sa araw na ito. At may remind lang ako sa inyong classroom rules. Number 1. Be kind. Number 2. Maging respeto sa kaklase. At number 3, maging maunawain at magsunod sa alintuntunin ng guro. At class, ngayon ay may itatanong ako sa inyo. Ano ba ang natalakay natin kahapon? Okay? Patungkol sa makabansa. Okay, very good. Ngayon class, bago tayo tumungo sa another lection natin, ay babasahin ko ang layunin. Number 1, matatalakay ang hulugan ng kolonyalismo. Kolonyalismong konsepto nito, kaugnay sa pananakop ng Spain sa Pilipinas. Number 2, may paliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Sa pamamagitan ng aralin na ito, maibigay ang linaw ng konsepto ng kolonyalismo. Tanong, bakit naisin ng isang bansa ang mananakop ng lupa? Ana? Okay, para mapalawak ang lupain. So, ngayon class, malalaman natin ang ating leksyon ngayon. Makinig ng mabuti at babasahin ko sa inyo. Sa loob ng mahabang panahon, na ipagpatuloy ang maunlad ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa maraming bahagi ng kapuluan. Malaya ang mga pamamayan ng barangay sa pamumuno ng kanilang pinuno. Nagbago lamang ang kalagayan ng mga ito sa pagdating ng mga Espanyol sa kapuluan. Hindi nagtagal, turing ang sinakop ng dayuhan ang kanlunarin ang kapuluan at isinalalim ito sa kanilang kapangyarihan. Ito ang simula ng kolonyalismo sa bansa. So class, ngayon, ano ang ibig sabihin ng kanlunarin? Ang ibig sabihin ng kanlunarin class ay tumutukoy sa mga Europyo na nadayuhan na nararahan sa Europe. At number 2 naman, kolonyalismo. Ang kolonyalismo naman ay isang uri ng imperialismo na tumutukoy sa isang paraan na tuwirang pagkontrol ng mga lakas na bansa sa isang mahinang bansa. Number 3, imperialismo. So, ang imperialismo ay tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang pansariling interes nito. So, ngayong class, tumungo naman tayo sa ating gawain. So, pakikuha ng inyong notebook at pakikopya. Tukuyin ang konseptong nilarawan sa bawat bilang bansa. Bilang. Number 1, bansang Europyo na sinusakop sa Pilipinas noong 1565. Number 2, pangalawang ibinigay ni Villalobos sa kapuluan ng Pilipinas. Number 3, pulo sa Pilipinas na pinaniniwalaang lugar kung saan ginanap ang mesa. May 10 minuto kayong gawin ito. So class, ano ba ang natutunan nyo sa aralin na ito? At ano ang kalagahan ng aralin na ito? Ang kalagahan ng aralin na ito ay malalaman natin kung bakit sinasakop ng ibang bansa ang ating bansa. So class, dapat tayo ay makontento kung anong meron tayong
kaalaman. Dapat class, marunong tayong makontento sa ating ibinigay sa atin ng Panginoon at matuto tayong makontento. So class, ano ang natutunan ninyo sa aralin na ito? Okay, very good. Ang pakikipanakop, ang pagnanakop ng ibang bansa sa atin. So dapat class, tayo ay makontento kung ano ang dapat para sa atin at dapat halagahan natin ang anong meron sa atin dahil dito sa aralin na ito ay napakahalagang maintindihan ang pananakop ng ibang bansa sa atin. Okay class, sa inyong assignment, isulat ninyo sa isang buong papel ang natutunan ninyo ngayong araw at bukas kukolektahin ko ito. Class, magsitayo ang lahat para sa ating goodbye class and see you tomorrow.